Kaya nga Mhm. nakakalungkot na nangyayari to sa kanila na may mga tao talaga na actually ako, in a way, medyo nadidisappoint din ako sa iba nilang kasamahan na Doon sa ayaw apat. yung parang hindi tumatayo. At alam mo, ang pinaka nakatutuwa dito sis yung mga makakaliwa, yung mga NPA, pinagtatawanan na kasi nabababoy ang men in uniform. And itong mga to, nakita mo nga may umiyak pa dahil naipit, dahil wala nga panggamot sa kapatid. Alam mo yon, wala sila Yes. natatanggap na pera. Yung kanila sis, katulad Mhm. ng ipinangako nila at nung nagtapos sila at nagsilbi sila sa bayan, is manilbihan hanggang mamatay. Eh, sinalang na nila yung buhay nila. Kahit retired sila, nanatili yon sa dibdib nila. Ako, sis, yung may apat nga na Bumaliktad. nagrekanto. Hindi Nagrekanto. natin Yeah. alam kung ano talaga, pero yung alam ko for a fact, kasi patong-patong nga yung kaso. Kita mo, kung Kaso. nabayaran yung mga yan, I mean, kung talagang may nagbigay sa kanila ng pera, bakit nagsusulisit pa sila ng pambayad ng kanilang mga bail, di ba? Doon pa lang makikita mo True. na wala silang pera, okay? So, ako naman is, dun sa mga kasundaluhan, at marami na rin naman ako naririnig na marami nang nagagalit sa nangyayari. Kasi imbes na nga na yung mga ibinoto natin or mga nakaposisyon dyan sa gobyerno na pansamantalang kapangyarihan ay kanilang inaabuso. At iba na ngayon, no, sis, no, kung sino pa yung nagsasalita at lumalaban sa kasamaan, yung pa talaga yung gustong ipakulong. Yeah, well, Mm. obviously, 'di ba? Mm. Pero sis, i-enlighten mo yung ating mga manonood kasi etong apat na nag-recant o nagbaliktad na nga, no? Mm. Kinasuhan ni Trillanes, ni Mm. Katapang, ni De Lima, at sino ba Mm. yung isa? Anyway, ang alam ko kasama ka din sa kinasuhan, right? Mm. Mm. Cyber I-enlighten mo, libel, ano sis. nangyari doon sa kaso? Yung sa akin kasi sis, ang nangyari doon, ano, na-dismiss naman yung sa akin sis. Mhm. Na-dismiss siya kasi, ang tawag dito, yun, una, kasi nga, wala namang laman talaga yung ikakaso sa akin. Kasi yung ginawa ko, nagtatanong ako. And wala lang, na-dismiss na lang siya talaga. Yeah, Yun. I know. Kasi, Mm. kaya ka kinasuhan dahil nga sa pagsuporta mo diyan Yes, sa oo, yes. mga Sa 18 Marines na sa 18 sinabi Marines. ko nga, oo, na mas masusuportahan ko tong mga to kasi naninindigan to, hindi pang political. Wala to eh, walang kulay yan eh. Ang kanila, naninindigan sila kasi gusto na malaman kung sino yung mga corrupt officials, sino yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi dahil na kumakampi sila sa sabi nila Duterte, bayad sila nung kusino. Ngayon nga may lumalabas pa. Nalulungkot ako. Alam mo, ipagdarasal ko yung apat na yan kasi kung ano man yung nangyari sa kanila, sila lang ang nakakaalam at Diyos lang ang nakakakita ng katotohanan. And alam mo, sis, less than 2 years na lang. Anong date na? August na. September, October, November, December. 4 months to go. Yeah. December, magka-2027 na. So, maraming naniniwala ako na ang Diyos ay gumagalaw. Kaya rin nangyayari mga bagay-bagay na ganito para mahuli din kung sino talaga yung mga... Di ba nagsalita na rin sila yung ibang Marines kung sino yung nagkikipag-usap sa kanila at Yeah. nag-o-offer ng mga kabayaran or Mhm. deal, di ba? Well, obviously, talagang nasilaw sila sa pera or sabi ko nga na nahirapan na sila dahil ginigipit sila Mm. dahil based naman sa statement ni Attorney Baligod, may mga umaali-aligid sa kanilang mga barangay, may barangay Mm. captain, may mga text messages na nag-o-offer ng Mm. pera. Kaya May lang, video, may voice video, record. yes, may Mm. video and everything. So obviously, medyo ako talaga naniniwala ako na ginapang ni Satanas. Dahil nga yung si Tube, siya yung talagang siya kasi talaga yung nag-deliver ng mali-maletang pera kay Sandro Marcos. Mm. At sa Mm. mismo siya yung nakapunta doon sa bahay ni Bangag Oh, at ni may picture Satanas. pa nga eh, di ba? May picture. Kaya talagang Mm. siya yung tinrabaho. Ako nakikita ko talaga dito. Siya yung tinrabaho ng Bangag administration para maklaro Mm. para malinis ang pangalan ng napakaduming pangalan ng pamilyang Bangag, lalo na si Mm. Sandro Marcos. So, yun Mm. lang yun. Hindi, kaya nga sabi ko dito sa mga apat na Howard Marines, at the end of the day, pagharap nila sa salamin at nag-iisa na lang sila, alam nila na nag-traitor sila sa mga kasamahan nila,
At nag-traidor sila sa bayan, nag-traidor sila sa pamilya nila, nag-traidor sila sa kanilang mga sarili. Dahil sila lang naman ang they know kung ano yung naging kalakalan or pag-uusap nila, right? Yes, oo. Sila-sila lang yun. Tsaka, ang grabe ang sakripisyo ng mga yan, no? Sis. At tsaka, pag titingnan mo doon, sis, may pupuntahan din to eh. Parang talagang gusto nila talagang palabasin eh, si Martin Romualdez lang ang may kasalanan dito. Alam I mo yun. know. Diba? Alam Sino natin na pupuntahan nun? Talagang si oo. Martin lang. Si Martin lang ang kanilang, si Romualdez lang ang kanilang ididiin at iabsuelto yung pamilyang pinuno ng mafia. Oo, correct. Pero kasi sis, ang problema dyan is ano kaya ang susunod na kabanata kay Martin? Ito ba ay laro lamang? Tayo Ayan. ba'y nilalaro lang? Dahil hanggang ngayon is walang nangyayari. Pangalawang sona na, wala pang nakukulong, di ba? Tapos, ilang araw na, 11 days na, wala pa rin kaso si Martin Romualdez. Wala pa rin after magkaso ng lingan, 'di ba? Si Bangag. Ikaw ba ay na-amaze o namangha sa rocket na worth 17.5 billion na ilo-launch next Naku, year? hindi. Parang, alam mo sa akin nga, nakakaloka yun. Parang naisip mong mag-launch ng rocket, eh, ang daming naghihirap na mamayang Pilipino. Sana yung 17 billion na yan, i-ano mo na lang, pag-isipan mo kung saan mo ilalagay na pangmatagalan ang resulta para sa mahihirap, para gumaan-gaan naman ang buhay nila, di ba? Na hindi naman temporary katulad ng mga ayuda na pag inabot mo, yan na. Tapos pag naubos, tapos na, di ba? Dapat pangmatagalan yung resulta or magiging benepisyo ng bawat pagtulong, di ba? Trabaho, sis, importante, trabaho at pagbaba ng mga presyo ng bilihin, pagtaas na, kasi sis, taas ng taas ang bilihin, pati mga bills natin sa kuryente, tubig, kung ano-ano. Pero ang sweldo ng mamamayang Pilipino nananatiling pareho. 'Di ba? So Baba pati pa rin. tas yung tax ng bayan, patong-patong, tayo may pinakamataas na tax eh. Dapat tanggalin na yan eh. Correct, dahil di naman napupunta sa taong bayan. And speaking of that, na mataas na ang kuryente, isa yan sa pinangako ni Bangag na tatanggalin na raw ang system loss sa inyong mga bills. At the next day ay pinasinungalingan ng presidente ng Meralco na hindi daw doable. Comment At on saka that. hindi lang yan sis, yung tatanggalin yung system loss, parang sila naman yung naglakad yan. Alam mo ilang taon nang ginagawa yan, pinapanawagan yan ni Senator Marcoleta, di ba? Walang pinagkaiba niyan sis, yung sa NAMRIA na West Philippine Sea na italaga natin sa mapa nang hindi tayo lumalaban sa para hindi tayo nagsushoot ng blank bullets na kunwari meron kang sandata, meron kang barel, pero pag kinasa mo or binaril mo, wala namang bala. So tinuturuan lang, ginaguide lang niya tayo kung paano natin ipaglalaban yung tinatawag nating West Philippine Sea, lagay natin sa mapa. O ngayon, sa pagtawag nilang low rank lawyer or mababang klaseng abogado or walang alam or chinador, sinunod din nila. 'Di ba? O ngayon, nasa na yan? Yung pambansang tartar na king of yan yung CD na na fake. Si Oo. Pambansang Tartar. CD na fake. Ano yun Who's that? Is it Rectos? Or who's that guy? Jowa ni Hontivirus daw, di ba? Oh, yeah. Yung Ex ni Pambansang Tartar. Hontivirus. Lumalamas ng... Pambansang Tagalamas na... Oo, Pambansang Tagalamas Diba? ng Chubachuchu. Lumanyakol. Ay, no, ang Na ang papangit binibiling, Hindi naman- DVD ay DVD. pangmanyakol. Hindi naman sa kasi alam mo naman, hindi naman ako pintasera. Tsari. Pag inumpisahan kasi tayo parang ang lakas kasi nilang mamintas, ang lakas nilang magsalita ng pangit sa kapwa nila. Pag binalikan sila, galit na galit sila. 'Di ba? So, huwag kayong mag-umpisa kasi tingin muna sa salamin, yung mga itsura nyo. Una, ako, kapag addict ka, drug user ka, at confused ka sa buhay mo, ayaw kitang kausap, at supporter ka ng mga magnanakaw, at bayaran ka, 'di ba? Yun, wala kang mapapalang debate sa akin kasi hindi mo deserve na bigyan kita ng panahon. Time. Baga sa 'di ba?
Kaya huwag natin Kasi, bigyan ng time yung mga pangit. exactly, at saka mga bayaran, di ba? Halata naman, di ba? Ano ba kabuhayan ng mga yan? Ipa-background check mo, anong pinagagawa sa buhay? Bayaran lang. Sinanla Correct. ng kaluluwa nila sa mga demonyo. Kaya yung mga Oo. tatamang karma dyan, mga walang katapusang kamalasan, tsaka mga walang lunas na sakit, kasama mga pamilya nila at nakakaawa kasi pinapakain lang pera sa pamilya Galit sa nila, galing sa pagnanakaw. Kasabot na sila sa pagnanakaw, sis, di ba? correct, kasi galing sa pera ng bayan. Napansin niyo ba? Napansin mo ba kahit itong mga maleta senators or maleta gang, kasama na yung mga kongresista o tongresista, kahit anong dami ng pera nila, kahit ano pang outfit ang gawin nila, baduy at nget pa rin sila, ano? Oo naman, sis. Hindi, tsaka, alam mo, like, sorry yung mga congressman dyan na umaate ng hearing, parang sobrang grabe kayong pumorma. Mag-Amerikana na lang kayo, di ba? Parang palagi kayong may pageant dyan, Para di ba? laging may fashion show. Oo, di ba? Magkano ba ginagastos nyo sa outfit nyo? Dami yung pera. Mag, I know, at saka, kahit ano gawin ng outfit, katulad ni Silaway, lagi na lang Oo. nakaporma na akala mo ililibing na, alam mo yun. This is ang pangit, sa totoo lang, ang baduy. Alam mo yung very alam mo, naniniwala ako na hindi yan sa mahal or brand ng damit sa pagdadala mo or kung ano yung taste mo. Kapag wala ka talagang taste, hindi talaga magre-reflect talaga yung totoong kulay mo, tsaka yung, Sis, para yung magaling dapat budhi. ang outfitan sa Congress. Oo. Sis, dapat magaling ang outfitan sa Congress. Summer, summer. Anyway, Diba? Oo. summer, summery, di ba? Very summery tayo Oo. ngayon. Pero totoo yun. Ang problema kasi, sis, ang Mm. mga fino-flaunt nila is galing sa pagnanakaw. Galing sa Totoo. kaba ng bayan. Mm. Yun yung problema eh. Wala naman sa tayong problema. Umangat kayo, magbuka kayong unggoy o whatever ko ano man. As long as pera nyo yan, wala kaming pakialam. Ang problema, yung pera ng bayan, yun yung pina-flaunt nila, yun, ninanakaw Mm. nila, at patuloy kayo nahirapan. Like ngayon, sister, bahang-baha sa Pilipinas. Kumusta ba ang Oo. sitwasyon? Naku Sa sis, baha, ang sa daming baha, pero daan. maano ka. Sobrang disappointing ang mainstream media, no? Hindi nila talaga ay nilalabas ito. Kaya dyan sa mga kababayan natin, sa mga lugar nyong may binaba, please post it in Facebook. Ilantad natin yung tunay na kalagayan. At sis, ayaw tumigil ng ulan. Ayaw tumigil ng ulan. Araw-araw umuulan. Walang hinto, sis. Kasi, ang busy-busy nila sa Grabe. impeachment, na ang pinag-uusapan nila is 120 plus million na nag-start, pero etong trilyon na to ayaw na pag-usapan. Alam ko, sa bawat lugar na mga corrupt na congressman na merong flood ghost project dyan, ay ngayon binabaha na. Dyan sa mga kababayan natin dyan, please post it. Pakilantad po ang kalagayan ninyo. Dahil ang mainstream media ay hindi ito inilalabas, mas inilalabas nila yung mga, basta alam mo, pagdating sa Duterte or sa kalaban sa politika, wala na sis, wala nang tama naman si BP Sara, no? Kasi kung gusto nila magkaroon ng integridad ang mainstream media, ilabas nila yung totoong kalagayan ng Pilipinas, yung ekonomiya nating bagsak, mahal na bilihin and everything. Wala eh. Wala. Tapos magagalit yung iba dyan na may mga ganung statement. Sira ulo pala kayo eh. Kayo nga wala kayo talagang nilalabas na katotohanan, di ba? Puro kayo bias. So, wag kayong yung makaramihan pa dyan, ang yayabang, at saka, alam mo, naawa ko dun na ang lalakas ng loob na ang yayabang magsipagsalita ay halatang bayad. Di ba? Mahiya kayo. Asawa nyo, anak nyo, bukas makalawa, may sakit. Kulang pa yung perang kinita nyo sa pagpapagamot. I Dahil know. feeling nyo ang gaan ng buhay Oh, nyo. yeah. Who knows? Baka sa sobrang pagpapakalat nila ng kasinungalingan, pagkakampi sa mga bangag, baka ma-shoot sila lahat sa garapon. Kakarmahin Yan, ng mga sis. hayop. Di ba sabi nga sis, Or, minsan, yung karma, hindi mo yan ine-expect sa isang bagay na, ay unexpected kung tumama, kung di man ikaw. Which is ang tatamaan yung mga importanteng tao sa'yo, or titirahin yung negosyo mo, yung hanggang mawala. Lahat yan pagdating sa kasamaan, sis, lahat yan babawin. Ang demonyo kasi sis, number one manipulator yan eh. Papatikim muna sa iyo yung kasayahan, kaganahan, yung kayamanan, power, and everything. Pero dahil alam nga nila na greedy yung binibigyan nilang yon, nagiging greedy lalo at mapang-abuso.
So, mas madaling kunin yung kaluluwa nila, di ba? It's either mamamatay sila sa aksidente, sa malubhang sakit, pahihirapan sila, and may mga ganun, sis, di ba? Or hindi sila Yeah. magigising. Malay mo, ako ang kukuha sa kanila. Pwede, Malay mo, ako sis, dudukot pwede. sa kanila. But anyway, kidding aside, Oh. I know, may ako kasi naniniwala talaga ako sa karma kasi hindi sila forever dyan. Sabi mo nga kanina, ilang buwan na lang ba, maya-maya 2028 na. Pero kasi ako hindi ako naniniwala na magkakaroon ng election hangga't hindi natatanggal si Bangag prior to Ako rin, 2028. sis. Kasi talagang ginagawa nila, sis. Yeah, alam mo yan, sis. Ginagawa nila lahat ng paraan, ginigipit nila, kinukulong nila, lahat ng kritiko. Sabi ko nga, sinong mag-aakala na ang magaling na senador natin, Senador Marcoleta, ay nagawa nila ng paraan. Mataniman nila ng kasinungalingan. Oh. At Diba? hindi nila I know tinitigilan, na sis. Hindi nila Yeah. tinitigilan, di ba? Yes. Pero, sabi ko nga, hindi nila hawak, okay? Hindi nila hawak yung bit. Hindi lahat ng oras nasa kanila ang kapangyarihan. Agree. Darating din, sabi nga sa kanta, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka rin. So, akala nila na mamayagpag sila ngayon, kasalukuyang, walang habas yung pagnakaw, walang habas ang kanilang smuggling, hoarding, Yeah. at naapektuhan ng ating mga kababayan. Meron din yung katapusan. Meron din yung Agree. katapusan. Ako naniniwala ko na very soon natatapos na yung mga yan. Ako naniniwala din ako, sis. Kasi, alam mo, it's always written. Palagi na bago magkaroon ng pagbabago, may malaking kaguluhan nangyayari. Like yung agresibong panguhuli, aggression, or talaga namang iniipit Yeah. yung mga tao bago lumabas talaga or matapos kung ano man yung paghihirap ng bawat Pilipino. Alam mo sis, kahit sino umupo kahit sino, di ba? Kitang-kita naman natin yan sa history ng buhay. Kitang-kita natin lahat, never nagwagi talaga ang kasamaan sa kabutihan. Yun nga lang, may mga nangyayaring sakripisyo kasi again, kailangan kasi nating may experience para mapatunayan at makita natin yung Totoo yun. katotohanan ng pang-aabuso, di ba? Correct. Kasi nga, di ba katulad dati, yung mga expose tayong dalawa, yung tungkol sa pagbabangag nila. Di ba? Ayaw niyang maniwala ng iba. Hindi naman, mas marami naniwala sa atin. Then later on, umamin na rin mismo ang kanyang kapatid na talagang addictus benedictus at authenticated naman talaga yung pulburo na yon. So, may tama ka. Minsan kailangan may mangyari sa buhay ng tao para magising sila, ma-realize nila na, yung mga sinasabi ng leader o ng isang tao ay totoo pala. At who knows, sabi mo nga, kakarmahin din sila. Baka bago mag-15, bago mag-20, bago mag-30. Dapat daw kasi, Hindi natin sabi masabi, kasi ni Laway, ni Luistro, yung kanyang mga kasinungalingan, pag nagdasal ka daw specific, yun daw ang turo ng nanay niya. correct. Pinagdadasal sila na totally by speech ma-convict si Inday Sara. Alam naman natin yan. We all know na gawa na yan. Kaya ako naman, ang dasal ko din, sana magurgur na silang lahat. Be specific. Si Bangag, unahin na. Ano ba yun? Actually, alam mo, whenever I talk to certain friends, yung una, they don't understand yung fight ko. Pero yung, alam mo, tao naman, di ba, matalino. Parang sabi na, Cathy, what's happening with you? Ganun, okay ka lang ba? Ganyan. Then eventually, nabubwisit na rin sila kasi nakikita talaga nila nangyayari sa Pilipinas, yung talagang walang action. Isipin mo, nagsona ka, anong achievement? Sige nga, may na-achieve. Wala, di ba? After yung sona na nangyari, wala siyang nailatag. Di ba nakakahiya yun na ni isa wala kang mailatag. Tapos meron pa siyang ICC na issue na ang tawag ito, si Trump sinabi ng ICC ay ginagamit ng pampolitika at walang kwenta ito. Alam mo, totoo yun di ba? So, lakas ng loob niya itong si Claire Castro na sabihin na ayaw nilang sundin. Tingin ko nasa listahan ka na, Claire Castro, ni Trump. Yeah, kaya nga after nung nagsalita si State Department Secretary, si Rubio, ano nangyari sa atin, 'di ba? Na-sanction para nabigyan kaagad
ang ating bansa ng additional 12.5 tariff sa mga Oo, grabe sa yun. mga export products. So, Mm. you know what I mean? So, parang Yeah. lang yan nung 2025 na nagsinungaling si Bangag na merong 5,500 plus control tapos Mm. nagdilubyo, nagkabaha. So, it's the same thing Correct. ng kanyang pinagsasabi sa SONA na meron daw insurance ang OFW around like 7 million. Tapos later on, based sa PSA, may 2 point something 2.3 million lang ang total OFW. So Mm. lahat nasasampal si Bangag sa katarantaduhan niya. Then yun nga, yung system loss. At kung ano-ano pa yung kanyang mga kasunungalingan. The next day, second day, ay talagang nalalaman natin na puro pangako, puro walang kakwenta-kwenta. Kasi wala naman siya may pagmalaki. Hi, cutie Correct. pie! How are you? You're so pretty. Ang kulit eh. Totoo Anyway, yun, sis. Tama yung sinabi mo. right. So, sis, okay, nakabisita ka na ba kay Senator Marcoleta recently? Anong balita sa Yeah. kanya? Oo, okay siya. Kwentuhan mo naman Looking kung sabi mo fresh. na Alam mo, sa oo. plenaryo. Actually, hindi joke yung kinalalagyan niya kasi alam mo yon hindi siya maayos na, I mean, hindi ganun kadali. Pero sabi nga niya, para siyang sabi niya, hindi siya kailanman makikipag-deal sa demonyo. Aha, 'Di that's ba? true. Kahit Parang ako, di tayo alam naman niya ang dahilan kung bakit hindi siya kaya siya pinakulong dahil dyan sa impeachment. Sabi ko nga duwag tong mga to eh. Kung totoong may hinahawakan silang matinding ebidensya against kay BP Sara, bakit kailangan mong ipakulong lahat ng mga tao na lahat ng mga senator kung ano-ano na nangyari. Di ba sis, remember last year nag-usap tayo na this 2026 para lang pagtakpan nila yung katiwalian or yung nakawan dyan sa flood control, gagawa sila ng maraming issue, mala pelikula lahat, 'di ba? Ang mangyayari, kita mo, may mga artista na naka-align, may kamag-anak na makakaliwa na bigla na lang binanatan si Senator Robin na sinasabi niyang kaibigan niya. Kung kaibigan mo, ba't di mo kinausap, kailangan mo mag-post, 'di ba? Yan ba ang kaibigan? 'Di ba? Tapos meron namang I know. mga laos na, sino to? Mga laos Laos na na eh. beauty queen. Dati na hindi naman kagandahan na alam mo na kaya nagre-react. Uy, kilala mo, sister, kilala mo yon. Hindi ba nakasama sa jamming si Beauty Queen? Alam naman natin, di ba? Sigurado ako, no, for some reason. Kasi noong mga panahon naman nila, marijuana, tsaka droga, may mga, tinatawag nga sila, mogs. Ganun ang mga tirada nila. Well, isipin mo yun, kung may asawa kang nagdodroga, imposible hindi mo yun na nasubukan na kung nagtagal kayo ng Kasi at least ako, nung nakasama ko yung ex ko na gumagamit, siya hindi alam niyang hindi ko gusto at saka talagang away galort. Ilang beses ko na siyang hinihiwalayan pag talaga namang nalalaman kung ginagawa Nag-addictive niya. siya. Oo. So, Pero etong ex laos na, queens, laos na to, na beauty queen, na akala mo kung sino makapagsalita, ang asawa pala niya, or kinakasama niya, tatrabaho din sa gobyerno na meron ding mga ginastos na bilyones dun sa, ahensya ng gobyerno ang pinagtatrabahuan nito. Di ba? lahat Kaya pala naman yan. ganon. Oo, sis. Alam yung mga nagre-react nga? Yung mga nagre-react dyan, tatlo lang yan, sis. Kajaming sa droga, nakikinabang sa nakaw na kaban ng bayan, Correct. kaibigan nilang konsentidor. 'Di ba? Oo. Kaya nga dapat talaga bitayin yung mga yan later. Bitayin sila pag may bitay. 'Di ba? Sabi ko nga sa mga sa kasundaluhan, sugurin niyo yung mga bahay ng mga yan. For sure, maraming pera yung mga yan. Yun na lahat. Maraming pera, Tulungan maraming niyo lang droga. Pilipino, 'di ba? Maraming I-raid nyo. pera at maraming droga. Yes. I-raid nyo, sure na sure ako, nakatago mga pera niyan. Sa bahay, wala sa bangko. Baka Sis, nabalitaan mo ba yung yung buwan-buwan daw tong si linggo-linggo si Charis naka-private plane naglalabas daw ng pera papuntang Spain. May Ay naman, sister, hindi naman kaduda-duda yan. Kaya nga dapat sabi ko, pag nag-change of government, talagang habulin silang lahat. Oo, i-trace Hahabulin sila. lahat. Hahabulin. Oo. Pero for sure, pag yan nag-change of government, who knows, baka pumatay ang pa ni Bangag dahil
kung niyayakap siya, sabi nga ng ating puting jahas, kung niyayakap sila ni Aida every single day, pag namatay na yung mga yan, I hope si Charis yakapin din siya, hindi nila mapapakanabangan yung pera. At just in case na mag-change of leadership or government, tatakas siya mga yan. Katulad ng ginawa nila, tatakas yan. Pero kailangan iporsige natin sa susunod na leader natin, nahabulin sila kahit saan sila tumakas. Ibalik Oo, yung tsaka, pera. feeling ko sis, ganun ang mangyayari. Kung sino man yung magiging leader, magpapakitang gilas yan. Sila yung unang-unang hahabulin. Yung akala Yeah. nila lahat, kakampi nila, kaalyansa nila, hindi. Once na nakaupo na yan, sino man yan i-endorse nila, titirahin sila niyan. Wala sila magiging kakampi dito. Kasi whoever will be, yung parang feeling nila, kakampi nila, tatamaan ng malas di ba? May sumpa Ayun. Sumpa, sinumpa talagang sumpa itong mga kawatan na ito. Mm. So, like, yun nga, yung balita mo na nagta-transport ng pera, linggo-linggo, yung mga, yung mga bangag na yan, uubusin nga nila. Look at our debt now, 19 trillion. Tapos sabi ko nga, not only me, yung mga tao, na walang tangible evidence, ano mga infra ang naipatayo ba dyan? Dapat, ikaw, nandyan ka sa Pilipinas, o kahit naman na tayo dito na sa ibang bansa, mabalitaan natin na mayroong tinayong ganitong klaseng infrastructure, let's say manufacturing, eskwelahan, hospitals, o kung ano. Pero meron silang ipitinayo actually sa halagang kalahating bilyon na inalay kay Robredo, di ba? Yung kanyang, ng asawa niya, yung, what do you call that? Coliseum. Galing, di ba? Wow. Pero naman palang pinatayo, girl. Kalahating Yeah. bilyon, kaya naman ito si Lene Robredo ay tahimik na ang kanyang Kipayla boom. Wala na yung mga anti-anti. Museum? Yeah, Museum? is it museum o museum, I think. Sana pinagawa na lang ng pabahay para sa mahihirap, 'di ba? Yes. Mas mas maraming makikinabang nun, 'di ba, na walang tirahan at nangungupahan na hindi na kaya magbayad ng upa, sis. I know. Ayun. I know, sister. Ay, nako. Kaya nga kapag bumaliktad yung mga dating dilawan, pinklawan, kaya hindi na sila, did I say well, basahin na lang natin. Okay, basahin natin para mag-settle Yes, yes. tayo, mag-reconcile tayo kasi may mausoleo, may coliseum. Oo. Okay, ang sinasabi dito, nung 500 million o kalahating bilyong piso, nung Feb 21, ang binigay ni Bangag. Okay, as saro dito sa kay Robredo para sa modernization, renovation ng Jesse M. Robredo Coliseum. O, di ba? Okay. Kalahating billion sis para sa Coliseum. Pero Ang tama ka. sosyal. No? Tapos ang ating mga kababayan, walang makain, hirap na hirap, pinagbibigyan lang ni Satanas ng 10 kilograms na bigas na bukbukin at underweight pa. Kasi may mga nagreklamo, it's not 10 kilograms daw. Pagdating sa bahay daw nila, tinimbang nila 8 kilos lang at bukbukin pa, hindi makain ng tao. See that? May nagnakaw pa ng 2 kilo, 20%. Pucha, 5'6" talaga, no, sis? 5, 6. Ayun nga eh. Kaya dapat lipulin itong mga to eh. Alam mo sis, priority. Makikita mo yung tamang leader based on the priority, kung ano yung inuuna nila more than anything else. Kasi, alam mo ba sis, even yung mga, ang tag dito, scholar na pinamimigay, walang budget sis. Walang True. budget yung mga scholar. Naghihintay yes. sila since last year. Wala. Meron siya, sis, in fairness ha, meron si Bangag na sinabi dyan, nakalimutan ko na exact figure, pero namigay daw siya ng tig 100,000 sa deserving scholars, like 5 na, was it 5 na estudyante sa certain area o certain probinsya ba, na idadaan dito sa barangay captain. Kaya nga ang sabi ni Bangag noon, kung tamang pagkakaalala ko, parang sa mga estudyante, hipu-hipuin, kapain nyo na yung si kapitan, himas-himasin daw. 'Di ba? Wow, kadiri Parang naman. kailangan pang himasin, kadiri Yeah. talaga. Kailangan mo pang himasin si kapitan para mabigyan ka ng scholarship. Hindi naman ganoon ang requirements or qualification para maging scholar ka. 'Di ba? Tama, Kailangan oo. matino ka, may kakayahan ka, deserving Yes. student ka. Pero ang sabi ni Bangag dyan, sis, masipag. yes, ang sabi ni Bangag dyan, himas-himasin si kapitan.
Putang ina Kadiri talaga. naman. Ano Sanay ba talaga yan? sila sa pambababoy. Anong klase ng mga ano yan? Ano yung salita ng isang Isang presidente? bangag, bangag nga eh. Tuturuan mo pang ano, 'di ba? Ano ba 'yan? Tama ba 'yan? Alam mo sis, halatang halata. Alam mo, even yung SONA niya, no, hindi niya talaga alam nangyayari sa Pilipinas. Inangkin Yeah. niya nga kahit yung pabahay diyan sa Davao, 'di I ba? know. Yeah, isa pa yan. Alam mo Nag-optics 'yon? na naman siya. Then ano Nagkamali. sabi niya? Alam mo, minsan iniisip ko sinasabotahe na rin siya ng mga tao niya eh. 'Di ba? Parang Eh si kasi nga Butod. lagi, oo, Marami si raw buisit Butod. na kay Butod. Yeah. Sobrang na busit na raw kay Butod kasi sobrang yabang daw. Si Lady Diana daw siya eh. Oh my God. Hindi. Mukha lang siyang, Diba? ano, actually, maganda pa yung swelas ni Lady D. Ano Diba? yung swelas ni Lady D? Makinang-kinang na, ano, na leather, ano? Leather or nakapolish. Yung mukha ni Lisa Tanas, pang ano yan, pang impyerno, kagigil. Sis, alam mo, when you try to think about kung ano yung nangyayari dito sa bansa Mhm. natin, yung ginagawa sa mga lumalaban sa katiwalian, sa gobyerno, halatang halata mo sining nangunguna dyan. Alam na alam mo si Butod kasi legal lahat ginagawa. Demanda dito, Yes. demanda doon. So talaga si Butod ang ano Si dito, Butod. ang nangunguna. Siya ang pasimuno ng panggigipit dito. Yeah. From the Marines, from the ay, Lady may D, Lady nag-comment. Diablo daw, sabi nila. Pwede Lady Demonyo, di ba? Lady Demonyo. Pwedeng Lady Devil, Lady Devil, Lady Dagul. Lady Droga. Lady Droga, lahat daw pwede. Oo. Anyways, babalikan ko Lady lang muna yung, Dugyot. Sorry. yeah, I like that. Lady Dugyot. Lady, Diba? whatever. Sis, babalikan ko lang yung pinag-usapan natin kanina, yung scholarship. So, ito Yes. pala yon. So, every barangay, ang tawag daw dito, ang tawag sa project ni Bangag ay Socio-Civic Development Program na bawat barangay ay binibigyan niya ng 200,000 pesos. Yung 200,000 pesos na yun, naka-allot sa yung 100,000 para sa scholarship ng 5 palang bata, not 100,000 each. Kundi yung binigyan niyang 100,000, 5 bata o 5 estudyante ang makapakinabang Tuwa. dapat. Then yung 100,000 ay pwede daw gamitin sa mga community projects, chuchu-chuchu. Noong May 18, 2026, sinabi ni Bangag yun. Kaya nga, di ba, anong mangyayari sa 20,000? At palakasan yan. Kasi mismo sinabi ni Bangag na, kaya hipo-hipuin nyo na, himas-himasin nyo na si Kapitan. Salagang 20,000, gagawin pa niyang, baboy yung mga estudyante. Oh.